Sige po, isang magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, malamig na po, no? Ayan, nagre-reklamo po tayo? Ayan, kanina nag-usap kami ng mga Sunday school. Ayan, sabi ko nung mainit, nagre-reklamo tayo. Napakainit. Ngayon namang umuulan, nagre-reklamo pa rin tayo, umuulan. Kung siguro sabi ng Panginoon, saan pa ako lulugar sa inyo? Diba? Kumbaga, yan hindi tayo papakali, hindi natin maintindihan. Minsan mag-init, minsan nagre-reklamo tayo. Pero ngayong umaga, kaya ay sana po ay walang matutulog. Ayan. Pwede mo bang tapikin yung katabi mo? Ayan. Sabihin mo, kapatid, sana huwag mong tulugan ang salita ng Panginoon. Ayan. Alam ko masarap matulog dahil maulan na. Ayan. Pero ngayong umaga, sana po ay huwag natin tulugan ang salita ng ating Panginoon. Ayan. Upang mas maunawaan pa po natin ang ating pag-aaralan sa umagang ito, ay hayaan po, basahin po natin muli ang ating scripture sa Tagalog. Yan. Sige po, simulan po natin ito. Yan, ang ating pong scripture ay matatagpuan sa Acts chapter 16, verses 25 hanggang 34. Yan. Simulan ko po sa verse 25. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakala ang mga tangkala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niya ang bukas ang mga pinto, inakala niya nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunod niya ang kanyang taba at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang oras din iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at pinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Kaya tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy na ikaw po siyang mahuna sa buhay po ng bawat isa. Nawa Panginoon ng iyong salita ay patuloy na gumingo po sa aming mga puso. Nawa Panginoon ay gamitin mo po ako na maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng mga kapatid kong ito. Ano man ang nakikita mo karamihan sa aking puso, ay patuloy na makalinisin mo po, Panginoon, upang maging kalugod-lugod mo na maghayag ng iyong mensahe. Ang banal na Espiritu mo ang patuloy na manguna at mangusap sa buhay ng bawat isa ngayong umaga. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tema po para sa buwan na ito ay patungkol saan po? Yan. Spirit-filled o puspos ng banal na Espiritu. Noong mga nakarang linggo ay tinuro ko sa ating pastor kung sino ang banal na Espiritu at kung ano ang gampanin nito sa ating buhay pananampalataya. Sa oras po ito, balikan natin. Sino po ba o sino ba ang banal na Espiritu at bakit napakahalaga na siya ang dapat mag-control o manguna sa ating mga buhay? Yan. Sige po, balikan po natin. Sino nga ba ang banal na Espiritu? Sabi po rito, ang banal na Espiritu ay isang persona na may pag-iisip, damdamin, at kalooban. Ikatlo sa tatlong persona ng Diyos o yung tinatawag po natin Trinity. Yan, ano po yung Trinity? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan, ang banal na Espiritu ay Diyos. Yan, tandaan po natin na ang banal na Espiritu ay Diyos at isa ito sa mga persona ng Diyos. Maraming mali ang pagkakilala
sa banal na Espiritu. Pinaniniwalaan ng ilan na ang banal na Espiritu daw po ay isa lamang misteryosong kapangyarihan o puwersa. Ang iba naman ay naniniwala ang banal na Espiritu ay personal na kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay niya sa mga tagasunod ni Kristo. Ang banal na Espiritu ay hindi isang kapangyarihan ng Diyos, kundi ito mismo ay Diyos. Gaya po ng sinasabi sa aklat ng Roma chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Makikita natin sa talatang ito na ang Espiritu ng Diyos ay tinatawag ding Espiritu ni Kristo. Katulad ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus na mabasa natin sa John chapter 14 verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang isa pang patnubay na sinasabi ni Jesus ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang salitang isa pang patnubay ay galing sa salitang Griego na parakletos. Yan, na ang ibig sabihin ay katulad ni Jesus. Napag-aralan na po natin yan ng mga nakaraang message ko po. Yan, bilang Kristiyano, yan, mahalaga na malaman natin ang kaibahan ng pananahan at pagpuspos ng banal na Espiritu. Magkaiba po yung nananahan ng banal na Espiritu sa puspos po ng banal na Espiritu. Yun po yung pag-aaralan po natin. Mahalaga na malaman natin ang kaibahan ng pananahan at pagpuspos ng Espiritu. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pananahan sa atin ng banal na Espiritu? Ang sabi ko rito, ipinangako ni Jesus na mananahan sa mga mananampalataya ang banal na Espiritu at ang pananahan na iyon ay permanente. Yan. Ang permanenteng pananahan ng Espiritu ay hindi lamang para sa ilang mga piniling mananampalataya, kundi para sa lahat ng mga totoong mananampalataya. May mga mahalagang katotohanan tayong dapat malaman tungkol sa pananahan sa atin ng banal na Espiritu. Una po, sabi ko rito, ang banal na Espiritu ay isang kaloob na ibinibigay sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Nang walang itinatali at walang kondisyon maliban sa pananampalataya kay Kristo. Sabi po rito, ibinibigay sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ibig sabihin nito, sa oras daw po na tinanggap mo si Jesus ng totohanan bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ay agad na ibinibigay niya sa sino mang sumasampalataya sa Kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Once daw po na tinanggap natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior ng ating buhay, ibinibigay na ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin. Tapigin mo nga yung katabi mo, sabi mo, nasa iyo ba ang banal na Espiritu? Pag sumamit po ng wala, kaya patanggapin po natin. Baka wala po sa Kanya ang banal na Espiritu. Ikalawa po, yan, ang banal na Espiritu ay ibinibigay sa sandaling nakaranas ng kaligtasan ang isang tao. Once daw po na ikaw ay ligtas na, ibinibigay niya sa iyo ang banal na Espiritu. Pangatlo po, ang pagtatata at ang pananahan ng Espiritu ay nangyayari sa oras ng pananampalataya. Pangapat, ang banal na Espiritu ay ibinibigay sa mga mananampalataya bilang paunang bayan o katibayan ng magaganap na pagluwalhati ng kanilang katawan ay tinatawag natin glorified body. Yan. Sa madaling salita, ito yung katibayan na tayo nga ay anak ng Diyos. Sino rito naniniwala na siya ay anak ng Diyos? May ilan lang po ang anak ng Diyos. Kanino pong anak ng iba? Yan. Tayo po ay dapat naniniwala tayo. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, di ba, pinagkalooban niya tayo na karapatan, maging anak na niya. At dapat tayo ay lagi po tinatanong, anak tayo ng Diyos. Amen. Di ba? Kaya tulad nga po,
nung sinasabi dito sa Efeso chapter 1, verse 13. Yan, sabi po dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay ano po, pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirap sa inyo. Yan po yung sinasabi sa Efeso chapter 1, verse 13. Pinagkaloob sa atin yung Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirap sa atin. Ano naman po ang ibig sabihin ng kapustusan ng Espiritu Santo? Kanina po yung pananahan. Ngayon naman po, ano naman po yung kapustusan ng Espiritu Santo? Ayan. Sabi po dito, dapat tayong lubos na magpasailalim sa banal na Espiritu upang tayo ay Kanyang puspusin. Dapat natin malaman bilang isang Kristyano na ang pagiging puspos ng Espiritu Santo ay isang utos na nagmula sa Diyos. Hindi lamang ito sa isang rekomendasyon kung gusto o ayaw mong maramdaman, kundi ito ay dapat na nangyayari sa isang mananampalataya araw-araw. Sino rito nagsasabi na siya ay laging napupuspos ng banal na Espiritu? Dapat lagi tayong napupuspos ng banal na Espiritu. Sabi po sa Efeso chapter 5, verse 18, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa halip, ano na po yung sinasabi? Dapat kayo hindi Espiritu ng alak. Yan, Espiritu Santo. Yun daw po dapat. Dapat daw tayo ay napupuspos lagi ng Espiritu. Nalaman natin na ang banal na Espiritu ay nananahan sa lahat ng mga mananampalataya. Subalit, dapat din natin malaman na maaari siyang malungkot dahil dito ang kanyang gawain sa atin ay maaaring tumigil. Paano ba tayo mapuspos ng Espiritu Santo? Yan, sabi po rito, yan, una po, upang mapuspos tayo ng Espiritu, kinakailangan natin okupahin niya ang lahat ng bahagi ng ating mga buhay, gabayan at kontrolin tayo. Hayaan daw natin na sa ating buhay ay kontrolin tayo ng banal na Espiritu. Hindi tayo kontrolin ng tao. Dapat ang Holy Spirit ang nagkokontrol sa ating buhay. Pangalawa po, ang pagpuspos ng banal na Espiritu ay hindi lamang ito sa panlabas nating gawa. Naayon rin ito sa kalibuturan ng ating mga isip at motibo ng ating mga puso. Dapat daw po sa ating isip at sa ating puso, tayo daw po ay nakita sa atin yung puspos ng banal na Espiritu. Pangatlo po, ang kasalanan ang dahilan kaya hindi tayo napupuspos ng banal na Espiritu. At ang tapat na pagsunod sa Diyos ang paraan upang mapuspos sa Espiritu. Kung daw tayo po ay nananatili sa kasalanan, hindi tayo mapupuspos ng Holy Spirit. Paano daw po tayo mapupuspos ng Holy Spirit? Ano sabi dyan? Kailangan daw po tayo ay maging tapat at sumusunod sa ating Diyos para maranasan natin ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Next po, ang sabi dyan, sapagkat tayo ay makasalanan, imposible para sa atin na mapuspos ng banal na Espiritu sa lahat ng oras. Dapat natin harapin ang ating mga kasalanan, pagsisihan, at talikuran ang mga iyon araw-araw at isabuhay ang salita ng Diyos. Sabi po rito, dapat talikuran natin ang ating mga kasalanan at isabuhay ang salita ng ating Panginoon. Upang tayo ay mapuspos at pangunahan ng banal na Espiritu. Yan. Ang kwento pong pag-aaralan natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa pagpuspos o pagkontrol ng banal na Espiritu sa buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya. At isa nga dito ay sino po? Yung ating pag-aaralan kanina, yung binasa natin kanina. Sinong character po doon? Si Pablo at si Silas. Yan. Sino nga po ba itong sina Pablo at Silas? Marami na ang nakakilala sa atin kay Pablo. Alam naman natin na siya ay lingkod ng Diyos
na nangangaral ng kaniyang salita sa lahat ng bansa. Sa pangangaral ni Pablo ng salita ng Diyos, meron siyang pinili upang makasama niya. Sino daw dito? Si Silas. At ito nga ay si Silas na mababasa natin sa Gawa chapter 15, verses 40 hanggang 41. Sige po, basahin po natin. Yan, sabi dito, isinama naman ni Pablo si Silas at sila ay umalis. Matapos sila ng pagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at inatatag ang mga iglesia roon. Bukod pa rito, ano pa nga ba ang pagkakakilanlan ni Silas sa Biblia? Sino nga ba si Silas? Kasi kilala na natin si Pablo. Ngayon kilalanin naman natin, sino nga ba itong si Silas? Sabi po rito, si Silas daw po ay isa sa mga pinili ng unang iglesia kasama sina Pablo at Bernabe upang subuin sa Antioquia. Yan, mababasa po natin sa Gawa chapter 15, verse 22. Yan, sino ba po si Silas? Sabi dito, isang propeta na iginagalang ng mga kapatid sa iglesia. Yan po naman ay mababasa natin sa Gawa chapter 15, verse 32. Ano ang matututunan natin sa buhay ni Pablo at Silas sa kwentong ating binasa? Makikita natin sa kanilang buhay ang mga palatandaan ng mga taong puspos o kontrolado ng banal na espiritu. Ano ang mga palatandaan ng buhay na puspos o kontrolado ng banal na espiritu? Yan. Kaya pamagal po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Marks of a Spirit Life. Yan. Ayon sa mga talat ng ating binasa, may tatlong palatandaan tayo makikita sa buhay ni na Pablo at Silas. 3 points po yung ating pag-aaralan ngayong umaga at puro din naman po ito. Yan. Una po, ano po yung unang points natin? Trust and obey God. Yan. Nagtiwala at sumunod sila sa inuutos ng Panginoon sa kanila. Ayon po sa ating kwento, bakit nga ba nagpunta sina Pablo at Silas sa Pilipos? Makikita natin ito sa Gawa chapter 16, verses 6 hanggang 10. Yan. Sabi dito, sapagkat pinawalan sila ng Espiritu na mangaral sa lalawigan ng Asya. Naglakbay sina Pablo sa lupagin ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, papasok na sana sila sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya lumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Kung makikita po natin yung mapa, yung paglalakbay ni Apostol Pablo, yan, ito po yung mapa. Yan, sa kanyang pangangaral na salita ng Diyos, binawalan po sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Yun po, yung pinaka-bilog na po yun. Ano kaya yung reason? Bakit sila pinagbawalan ng Espiritu Santo doon? Yan, sabi po dito, ang Asya po ay tumutukoy sa isang lalawigan na sakop ng Imperyong Romano. Malaking bahagi ng lugar na ito ay sakop ngayon ng bansang Turkey. Yan, kung titignan po natin doon sa mapa. Yan po yung mapa. Kaya sila ay nagpunta sa Pilipos, isang lungsod sa Macedonia na sakop ng Europa. Bakit mahalaga po na sinunod ni Apostol Pablo at Silas ang Espiritu ng Diyos na pumunta sila sa Pilipos sa halip na magpatuloy sa Asya? Ito po yung kahalagahan ng pagpunta nila Pablo sa Pilipos. Una po, ang Pilipos daw po ay isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa probinsya ng Macedonia. Ang iglesia sa Pilipos, ang pangunahing iglesia itinatawag ni Apostol Pablo sa Europa. Nais ng Diyos na ipangaral naman ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos sa Europa. Sa pagkakataon ito ay
world map. Yan. Yan naman po yung world map. Yan. Ang mapa ng ating mundo. Dahil po sa pagsunod ni Pablo at Silas sa Panginoon, mula doon sa Turkey o Asia Minor noon, nakarating ang salita ng Diyos sa Europa. Yan. Hanggang umabot ito sa Atlantic Ocean patungong Amerika. Kung mapapansin natin, unti-unting dinala ng Diyos ang kanyang salita sa mga papaunlad na bansa upang mas mabilis ang paglaganap ito sa buong mundo. Ang mga kulay verde po, yan, makita natin yung mga green na kulay, yan, na bansa ay sumisimbolo po sa mga bansang karamihan sa pananampalataya ay Kristyanismo. Ibig sabihin, ganyan kadami yung nangyari, yung ginawa nila Pablo yan. Maraming Kristyanismo. Yan. Samantalang ang kulay pula naman ay sumisimbolo sa mga bansang mahirap ipangaral ang salita ng Diyos. Yun naman yung pula. Yan. Kaya pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na pumunta doon. Kasi nga, ang hirap doon i-share yung salita ng ating Panginoon. Karamihan dito ay may tinatawag na relihiyong Islam. Yan. Kung maalala ninyo, sino po yung bansang ginamit ng Diyos upang makalaya ang Pilipinas sa pananakop ng Espanya? Sino po makakasagot? Kung sino pong bansa yung ginamit ng Diyos upang makalaya ang Pilipinas sa pananakop ng Espanya? May prize kay Lord. Sino po? Anong bansa po? Amerika. Very good. Yan, lahat mo nakasagot, may prize kayo mamaya. Yan, Amerika po. Yan, ang Amerika rin ang nagdala sa atin ng tunay na mabuting balita. Yun po yun ha. Yung bansang Amerika, sila po yung nagdala sa atin ng mabuting balita ng pagiging Kristyanismo o ang tinatawag natin Protestantism na naniniwala na tanging kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ayon sa kanyang biyaya at pananampalataya. Ang Amerika po ang nagdala sa Pilipinas nung kaligtasan na ito. Kung hindi niloob ng Diyos na makarating ang Amerikano dito sa Pilipinas, dala-dala ang tunay na mabuting balita kay Kristo, marahil alipin pa rin tayo ng maling pagsamba sa Diyos at hindi natin magagawa ang malayang pagsamba na ginagawa natin ngayon. Diba? Pasalamat tayo sa Amerika. Yan, diba? Kung hindi nila sa atin, siguro, iba-iba yung paniniwala natin sa Pilipinas, no? Pero dahil sa Amerika, ibinahagi sa atin yung tunay na kaligtasan. Diba? Kung paano tayo maliligtas. Maraming naligtas sa pangangaral ni Pablo at Silas sa Filipos. Isa sa kanila ay si Lydia na taga-Thyatira. Ayan. Sabi ko rito, ayan, siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Yan, ito po ay kauna-unahang Kristiyano sa Europa. Ito po ay mabasa natin sa Gawa chapter 16, verse 14 hanggang 15. Ikalawa po ay ang batang babaeng alipin. Ayan. Sabi po rito, sinasabihan siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Ito ay magbasa natin sa Gawa chapter 16, verse 16 hanggang 19. Mamaya po ay makikita natin kung paano ginamit ni Satanas ang mga amo ng batang babaeng alipin upang pahirapan at hadlangan si Apostol Pablo at Silas sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang ikatlo po, ang bantay sa bilangguan. Sabi po ito, nang makita niyang bukas sa mga pinto, inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang taba at magpapamaktak na matay na sana, ngunit napigilan siya ni Apostol Pablo. Yun po ay mabasa natin sa Gawa chapter 16, verse 27 hanggang 28. Minsan po, sa buhay Kristiyano natin, mahirap tayong magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Amen? Minsan, di ba, parang ang hirap magtiwala. Gaya na lamang po nitong kwentong ito. Ayan. Meron po isang lalaki. Yan. Habang naglalakad siya, ay muntikan ng mahulog sa isang butas. Yan. Meron pong lalaki na naglalakad. Yan. Buti na lamang, siya ay nakahawak doon sa punganga ng butas at hindi siya tuluyang nahulog.
Gabi na siya ay munti kang mahulog dun sa butas. Dahil dito, buong pagmamakaawa siyang nananangin sa Panginoon, nag-pray siya. Kasi nga mahuhulog na siya eh. Yan, ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako makaalis sa butas na ito. Dinidig siya ng Panginoon sa kanyang panalangin. Ang sabi ng Panginoon, bumitaw ka na. Nagmula siya sa sagot ng Panginoon. Dahil sa takot na sumunod sa sinabi ng Panginoon, pinili na lamang niyang manatili na nakahawak doon sa bunganga ng butas hanggang mag-umaga na. Yan. Siyempre, nangingi siya ng tulong sa Lord eh. Nag-pray siya eh. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, bumitaw ka na. Pero ayaw niya eh, di ba? Nanatili pa rin siya nakahawak doon. Sige, bahala ka dyan. Di ba? Nang magliliwanag na, nakita ng lalaki na ang lalim ng kanyang paghuhulugan. Yan. Natawa siya sa kanyang sarili na makita niyang halos 3 talampakan lamang pala ang kanyang hulugan. Diba? Minsan, sabi ng Panginoon, sumunod ka na, sinasabi ko na sa'yo, gawin mo na. Pero nagpapatigas pa rin tayo eh. Yan. Napaisip siya at nasabi, kung nagtiwala at sumunod lamang ako sa iyo, Panginoon. Yan. Ano po yung naisip parating ng kwentong ito? Kung tayo ay nagtitiwala at susunod sa ating Panginoon, tiyak na hindi na tayo papabayaan. Amen po ba? Yan. Diba? Hindi tayo papabayaan ng Diyos kung tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. Bagaman, makakaranas tayo ng mga pagsubok, ngunit sigurado na siya ay lagi nating kasama upang mapagtagumpayan ito. Amen? Amen. Diba? Na tayo dapat po bilang mga Kristyano, lagi tayo nagtitiwala. Huwag natin tingnan yung mga problema, yung mga pagsubok. Diba? Sabi nga natin, ibinibigay yan ng Diyos eh. Diba? Sabi nga sa 1 Corinthians, walang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi natin kaya. Diba? Ang Diyos ang ibibigay nun. At alam ng Diyos yung capacity natin kung hindi natin ito kaya. Tulad na lamang ng nangyari kay Pablo at Silas. Kung hindi sila nagtiwala at sumunod sa sinasabi ng banal na Espiritu, hindi mahahaya ang salita ng Diyos sa maraming bansa. Balikan po natin, ano po yung unang palatandaan ng buhay na kontrolado ng banal na Espiritu? Ano po yung una? Trust and obey. Ito ay ang pagtitiwala at pagsunod sa iuutos ng ating Panginoon. Ikalawang palatandaan po. Ano yung ikalawang palatandaan? Tremendously joyful. Nag-uumapaw ang kagalakan. Ano man ang kalagayan o sitwasyon sa buhay. Ganyan po kaya tayo? Ano man yung sitwasyon natin sa buhay, nag-uumapaw ang ating kagalakan. O pag may pagpapala na, doon na tayo nag-uumapaw ang kagalakan. Diba? Sabi nito, kahit ano raw po yung sitwasyon ng ating buhay, dapat daw po nag-uumapaw yung ating kagalakan. Diba? Hindi lang pag meron tayong pagpapala. Dapat nga, pag sa times na tayo ay nakakaranas ng pagsubok, dapat nag-uumapaw yung kagalakan natin. Bakit? Kasi alam natin na ito ang binigay ng Diyos. At alam natin na kaya natin itong gawin. Sapagkat yun nga ay bigay sa ating Panginoon. Yan po yung ating second point. Ito po yung mabasa natin. Sabi nga po sa Gawa chapter 16, verse 25. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang iba ng mga bilanggo. Biruin mo po yung sitwasyon nila Pablo. Yan. Nakakulong na sila. Ganyan yung sitwasyon nila, pero ang ginagawa nila, maawit pa rin sila ng himno. Kayo po kaya, kapag nasa ganyang sitwasyon, makakaawit pa kaya kayo? Yung parang hirap na, no? Pero ito yung ginawa ni Pablo at Silas eh. Diba? Kahit na nandun na sila sa palangguan, patuloy pa rin silang umaawit at nagpupuri sa ating Panginoon. Bakit nga ba napunta sila Pablo at Silas sa bilangguan? Mababasa natin ito sa Gawa chapter 16, verse 16 hanggang 24. Ito po yung reason bakit nga ba nakulong itong si Pablo at si Silas. Isang araw, nang kami papunta sa Pook Dalanginan,
nasalubong namin ang isang batang babae alipin. Ito po yung kanilang sinabi ko po sa inyo. Yan, siya po ay sinasapian ng masamang espiritu. Ulitin ko po, baka mamaya marong context po tayo kasi nag-aaralan natin ang espiritu. Ang sumabit po doon sa batang babae, ano po? Masamang espiritu ha, hindi espiritu santo kasi mamaya, baka mamaya may misinterpret po natin eh. Yan. Kaya siya nakakapanghula, malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw namin ito. Ang mga tao ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapakita nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya nainis na si Pablo. Ganun mo sino ba maiinis? Diba? Na habang naglalakad tayo, sinisigawan, ito, tumato! Mali yung tinuturo nito! At syempre, hindi naman porket si Pablo. Diba? Na siya eh. Doon, parang napikon na. Ayan. Hinarap niya ang bata. At sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesus Cristo, lumabas ka sa babae niya. At doon hindi lumabas ang Espiritu. Ulitin po natin, yung masamang Espiritu po yung lumabas doon sa batang babae. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinalagkat sa liwasang bayan at iniharap sa may makapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Naggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautosan nating mga Romano. Hindi natin maaari sundin ang mga ituturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubagan sila ng mga pinuno at ipinahugpit. Pinuhin niyo po, di ba? Ang tindi itong mga taong ito, yung ginawa kay Pablo at Silas. Di ba? Hinubaran at pinaghagupit. Di ba? Ano ba yung nangyari? Pagkatapos ng tasin ng paulit-ulit, sila po ay ipinabalanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Hindi, no? Yan sa atin yan, parang mapalad pa yung mga nakakulong eh. Bakit? Kasi malaya sila dun sa selda. Pero ito, nakakulong na, pero nakadagan pa din yung mabigat na kahoy sa kanila. Paano kayo makaalis ng mga to? Diba? Napakatindi nung ginawa doon kina Pablo at Silas. Yan. Pagkatapos natin mabasa ang dahilan ng pagkakapinagpo ni Pablo at Silas, sino dito sa atin ang kaya pa rin magalak? Kung iisipin natin, kung tayo po sina Pablo at Silas at nandun tayo sa sitwasyon, magagalak pa ba tayo? Parang hindi na, di ba? Parang yung point na matatakot na tayo eh. Kasi hindi natin alam kung ano yung ating patutunguhan. Kung ano yung maaaring mangyari sa atin. Pagkatapos na mabubo, mahubaran, at mahampas ng paulit-ulit sa kabila ng pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Gaya ni Pablo at Silas, magagawa pa kaya natin magpuri at umawit sa ating Panginoon. Dahil sina Pablo at Silas ay puspos ng Espiritu Santo, hindi nila alintana ang nangyayari sa kanila. Kita po natin, di ba? Sila po ay puspos ng Holy Spirit. Kahit natin sa ganung sitwasyon, hindi sila natatakot. Kasi alam nila na nasa kanila ang tinatawag natin banal na Espiritu. Sa halip na magreklamo, magmukmok, maawa sa kanilang sarili, at magalit sa Diyos, sina Pablo at Silas ay patuloy na nagtiwala sa Kanya. Na ang lahat ng nangyayari sa kanila ay ayon sa magandang plano ng Diyos para sa kanila at sa mga maniniwala sa kanila. Yan, makikita po natin dito na sina Paul and Silas had joy in disappointing circumstances, even in persecution. Yan, being in the will of God is not a guarantee of protection from trials. Gaya po ng sinulat ni Pablo sa mga Pilipos na babasa natin sa Pilipos chapter 4 verse 12 hanggang 13,
Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tandaan po natin na sa ating pong buhay pananampalataya, marami ang nakatingin sa atin. Lalo na kung paano natin haharapin ang mga pagsubok na ninoloob ng Diyos sa ating buhay. Sana po bilang Christian, alam natin kung paano natin kukontrolin yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Kapag tayo ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok, sa kabila ng pagsunod natin sa Diyos, sikapin natin lagi magalak sa Kanya. Ito yung gusto ng Diyos. Diba? Sabi nga, walang exempted. Kahit na tayo ay nakakilala na sa Panginoon, tinanggap na natin si Jesus Christ na sumusunod tayo sa Panginoon, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Bakit? Kasi doon tayo mas lalong tinetest ng Lord. Diba? Doon tayo mas sinusubok ng ating Panginoon. Sabi nga sa Gawa chapter 16, verse 25, na maghapon kami na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Habang umaawit ng mga himno sa Diyos, sina Pablo at Silas, sino daw po yung nakikinig sa kanila? Yung mga ibang bilanggo na kasama nila. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, marahil nagtataka yung mga bilanggo, paano ba nakuha umawit ni Pablo at Silas kahit sila ay nakakulong? Binuhin mo, di ba? Baka sabihin sila ng mga, parang may sila na yata itong dalawang to no? Nakakulong na sila, ganyan na yung sitwasyon nila, pero maawit pa rin sila sa Panginoon. Di ba? Pero hindi ganun yung gusto ipalabas ni Pablo at ni Silas. Ang gusto nila ay makita ng mga tao ito na kahit nandito kami nandito kami sa nararanasan namin yung pagsubok na ito, ay patuloy kami magpupuri at magtitiwala pa rin sa Panginoon. Diba? Sabi nga, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay plano yun ng ating Panginoon. Yan. Sa kabila po ng kawalan ng pag-asa, marahil nagtakabilang po, paano ba natin ako umamit na Pablo at Silas kahit na sila ay nakakulong. Ang sabi nga po ni John Piper, yan, sabi rito, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. If we want to glorify God, which is the highest goal for the Christian, we must focus on finding joy in Him. Hanapin natin, di ba, yung kagalakan. Tingnan natin ang kadakalaan ng Diyos sa halip na ang kalakihan ng ating problema. Kapag tayo na sa sitwasyon na nakakaranas tayo ng mga pagsubok at problema, tingnan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Huwag natin tingnan yung kalakihan ng problema. Diba? Sino po rin nakaranas ng mga problema at pagsubok sa buhay? Mapala po yung mga hindi pa nakaranas. Share nyo naman sa amin paano. Diba? Lahat po tayo ay nakaranas ng mga problema ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang tanong, nakaya ba natin? Diba kaya natin? Nandito nga tayo Diba? Bakit? Bakit natin nakaya? Dahil sa tulong nito ng ating Panginoon. Kung tayo ay magtitiwala at susunod sa ating Panginoon, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay malalagpasan natin. Alam ko na ang bawat isa sa atin meron mga pinagdadaanan sa mga oras ko. Meron tayong iba't ibang pagsubok. Hindi tayo magkakaparehas. Meron tayong mga pagsubok, meron tayong mga problema. Iba-iba yung nararanasan natin. Pero isipin natin, itong sina Pablo at Silas, nandun sa sila sa sitwasyon. Diba? Kumbaga, worst situation na nga yung nararanasan nila. Pero ano pa rin pinakita nila? Diba? Diba pitiwala nila sa Panginoon? Kasi alam nila na hindi sila papabayaan ng Diyos. And ganun din po sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga problema at pagsubok sa buhay, lagi natin isipin at lagi natin itatak sa ating mga puso at isipan ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang kailangan lang, magtiwala at sumunod sa Kanya. Kung hindi tayo magtitiwala at susunod sa Kanya, diba? Talagang paano tayo? Yung mga problema na napagdadaanan natin, talagang yun yung
magiging way para bumagsak tayo, para manghina tayo sa ating pananampalataya. Yan. Ano nga po ulit yung unang dalawang palatandaan ng buhay na kontrolado ng banal na Espiritu? Ano po una? Pangalawa po? And yung last po, testify about God. O ipahayag ang patungkol sa Diyos. Yan ang sabi nga po sa Gawa chapter 16, verse 26 to 28, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakala ang mga nagdala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito'y binunod niya ang kanyang taba at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Dahil po sa pananalangin at pagpupuri ni na Pablo at Silas, ano ang himalang ginawa ng Diyos? Ano ba yung ginawa ng himala ng Diyos? Nagkaroon po ng malakas na lindol dahil dito, himalang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talilala ng lahat ng bilanggo. Ang sabi po ni Craig Lunsbrough, isang ordained minister, it is a person of prayer who shakes the world. And it's when our knees hit the ground in prayer that the shaking begins. Kapag tayo ay nananalangin at nagpupuri sa Diyos, niyarinig natin ang mundo. Naniniwala po kayo doon? Yan. Dahil dito, nagbukas ang Diyos ng pagkakataon upang maligtas ang bantay sa bilangguan at ang kanyang sambahayan. Biruin mo po, ang galing, no? Sa pamamagitan lang ng prayer. Ang sabi nga po sa Gawa chapter 16, verse 30 hanggang 34, sila ay nilabas niya ang sinabi mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sa verse na ito, tinanong ng bantay ang pinakamahalagang tanong sa buhay ng isang tao. Ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Ang sabi po sa verse 31, sumagot naman sila, sabay-sabay nga po natin basahin. Diba? Yan po yung kaligtasan na sinasabi po natin. Kung gusto natin maligtas, ang gawin lang po natin, sumampalataya sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Yan po yung sinasabi. Mismong Bible po yung nagsabi niya. Sa kabila po ng nangyari kina Pablo at Silas, hindi ito naging hadlang upang tumigil sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Biruin mo, yun yung naranasan nila, no? Pero hindi pa rin sila tumigil. Nagpatotoo pa rin sila sa bantay ng bilangguan. Kapag tayo ay lumalakad sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, nangyayari ang kalooban niya sa pamamagitan natin. Ang sabi po sa Gawa chapter 16, verse 32, ang salita ng Panginoon ay ipanahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang oras ng iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila ay nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Biruin mo, hindi lang yung bilangguan, yung bantay sa bilangguan na naligtas. Sino pa? Yung kanyang buong pamilya. Galing, no? Diba? Kung tayo po ay magiging gano'n, maaaring yung pamilya din natin ay maaaring maligtas. Verse 34, pagkatapos sila ay sinabi na sa kanyang tahanan at pinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumasampalataya sa Diyos. Paano natin malalaman na ang bantay ay tunay na naligtas? Paano nga ba? Kasi paano nga ba natin malalaman na ito talagang bantay sa bilangguan ay naligtas? Una po, yan, ipapapakita natin. Hinugasan ng bantay ang mga sugat ni na Pablo at Silas. Ano yung po yung pagpapakita doon? Yung love and goodness. Pero di mo, di ba? Hinugasan niya yung bantay ng sugat ni na Pablo. Hinugasan niya yung sugat ni na Pablo at Silas. Pangalawa po, siya ay nagpabautismo. Ano po yung lumalabas doon?
obedience. Yan. So yun po, isinama niya sina Pablo at Silas sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Ano po yung pinakita ng bantay? Yung kindness. Masaya-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan. Ano naman po yung nakita? Yung joy. Ayan. Gaya ng sinabi natin kanina, sa oras na sumampalataya ng buong puso ang isang tao sa Panginoong Hesus, ano ang matatanggap niya bilang patunay na siya ay ligtas? Ano po? Okay, yan. Tama. Tinanggap ng bantay ang Espiritu ng Diyos sa mismong oras ng kanyang pananampalataya. At nakita agad ang bunga ng kanyang buhay. Biruin niyo po, no? Natanggap nila yung banal na Espiritu, nakita rin yung bunga. Yan. Ano nga ba ang bunga ng Espiritu ng Diyos? Ang sabi po sa Galatia chapter 5, verse 22 to 23, subalit ang Espiritu ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Diba? Nakita natin kanina, may love kagad. Ano pa? Kagalakan, may joy, kapayapaan, pagtsatsaga, kapagitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagsitibigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ang galing, no? Biruhin mo, doon lang siya, yun lang yung time na kinilala niya si Jesus as personal Lord and Savior ng kanyang buhay, nakita na agad yung bunga ng Espiritu sa kanya. Tayo po ba? Nakikita ang bunga ng Espiritu. Tanungin nyo yung katabi na. Dito po, sa bunga ng Espiritu na to, ilan ang meron ng katabi na? Huwag yan sabihin, sa lang kayo may nakakalam. Di ba? Pero makikita natin itong patayin, di ba? Nung tinanggap niya na ang Espiritu Santo, bakit kagad yung bunga? May result kagad. Di ba? And sana po tayo, nung tinanggap natin ang Espiritu Santo, ay nakita sa atin, o nakikita sa atin, yung bunga ng Espiritu Santo. Muli po, ano po yung palatandaan ng buhay na kontrolado ng Espiritu ng Diyos? Ano po yung una? Trust God. Pangalawa? Tremendously joyful. Pangatlo po? Testify about God. Sa akin pong pagtatapos, nais kong iwan ang kwentong ito atin pong panoorin.
na minsan hindi natin alam yung gusto ng plano ng Diyos sa buhay natin. Marami tayong mararanasan ng mga pagsubok, ng mga problema sa buhay natin. Lagi na isipin, hindi lang tayo yung nakakaranas ng kundi pati tayong mga mana ng palataya na sumusunod na sa Panginoon. Hindi tayo accepted doon. Pinaparanas din ang Diyos sa atin. Ang nais na ituro ng Panginoon ngayong umaga ito, matuto tayong sumunod sa Kanya at matuto tayong magtiwala sa Kanya. Gaya ng nangyari kina Pablo at Silas, humarap sila doon sa matinding pagsubok dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Pero never silang iniwan ng Diyos. Ang lahat ng naranasan ngayon ay pinagtagumpayan sila ng ating Panginoon. Bilang Kristyano, lagi nating alalahanin na kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Binigay ng Panginoon sa atin yung Espiritu at kasama natin siya sa araw-araw ng ating buhay. Ang kailangan lang ay patuloy na papasukin natin siya, hatayaan natin na siya ang kumilos at magkontrol ng ating buhay araw-araw. Siya ang gagabay at magpapalakas sa atin upang magawa ang kanyang kalooban. Yun po ang nais ng Diyos. Gaya nga po ng sinasabi sa John chapter 14, verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. At yun ang banal na Espiritu na nasa ating mga puso. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga salitang aming narinig sa umagang ito. Salamat sa iyong Espiritu na aming patnubay at kasama magpakailanman. Tulungan mo po kami laging magpasakop sa iyong Espiritu upang magawa namin ang iyong kalooban. Dalangin din namin na tulungan mo kami laging magtiwala at sumunod sa iyo. Gaano man kahirap ang sitwasyon, punuin mo kami ng iyong kagalakan. At pagliwanagin mo kami sa sanlibutan, magbukas ka rin po ng pagkakataon na maibahagi namin ang iyong salita sa sino mang aming makakasalamuha. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po.